Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Reverendo Padre Virgilio Verge Ramos, ang ating minamahal na kura paroko, at ang kanyang katuwang na pari, Father Gary Toribio, mga kapatid na mga pari, ang ating sangguniang pastoral sa pangunguna ni Sister Karina Ignacio, ang ating Fiesta President, Ginong Raniel D. Castro at Binibining Kate Bundok, ang ating Hermanos Mayores, Ginoong Randy at Ginang Anabel del Rosario. Ginagalang na punong barangay, Captain Enrique Buenaventura at ang sangguniang barangay, mga kapatid sa pananampalataya, maligayang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Ang Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo ay nagbigay sa atin ng eskapularyo. At ito ay palatandaan ng ating pagkatalaga sa Kanya. At dahil na italaga tayo sa Kanya, tayo rin ay itinalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Dedicated to the Blessed Virgin and dedicated to our Lord Jesus Christ. Ang nanay kasi, katulad ng ating Mahal na Birhen, ay mapagbigay sa loob ng buhay ng isang nanay when she started having a child, simula pa nung nagkaroon siya ng anak. Wala na siyang ginagawa kundi magbahagi sa kanyang sarili. Ibinabahagi niya ang kanyang sarili sa pagtanggap ng kanyang anak, sa pagsilang nito, sa pagkalinga nito, hanggang sa lumaki, lumago. Ganun pa rin ang nanay, nagbabahagi ng sarili. Kaya, napakahalaga na kapag ang isang nanay ay tumatanda na at wala na siyang pagkukunan ng resources na maibigay sa kanyang mga anak, either sa mga anak o sa mga apo, na ang mga anak niya na ngayon presumably malaki na, meron ng kabuhayan, ay bibigyan si nanay ng halaga, kaunting halaga, na magagamit niya sa pagbibigay, pagbabahagi sa kanyang mga apo. Sapagkat yun ang galak, yun ang kaligayahan ng isang nanay, na meron siyang maibahagi. Meron akong kakilalang matanda na. Of course, isang nanay. Pero nga, dahil matanda na, di na niya masyadong alam ang kanyang ginagawa. Nagiging ulyani na. Kaya lang ito'y napakayaman na matanda at nagsisimba araw-araw. Nung una, nagsisimba siya, lumalapit yung mga pulubi at kung sino-sinong tao, binibigyan niya ng tigwa 1,000 pesos. Ay siyempre, narinig ng iba. Kaya pagdating niya sa simbahan, andyan na nakahanay yung mga taong hihingi. At kung ano-anong dahilan, bakit nang hingi. Merong may sakit, merong pamasahe, pauwi ng probinsya, at ano pang dahilan. Alam nyo naman yan humihingi dyan.
Nang nalaman ng mga anak na ganun palang ginagawa ng kanilang nanay, kasi binibigyan nila ang nanay ng isang pack na 100,000. Monthly yon, monthly, supposedly. Kaya lang, dahil nga nalaman ng mga tao na kusang nagbibigay siya ng 1,000, tigwa 1,000, sa sino mang hihingi sa kanya, nauubos ka agad. Kaya ang ginawa ng mga anak, instead of yung 1,000 na isang bundle, binibigyan siya ng 2 bundle na tigwa 100. Kaya kahit bigay siya ng bigay, at least 100 lang na ibigay at hindi kagad nauubos. Yun, dahil sa kanyang pagkaulyanin, hindi niya maintindihan ang kanyang ginagawa. Pero lumalabas pa rin ang kanyang pagiging nanay. Sapagkat ang nanay, sa buong buhay niya bilang nanay, nasanay siyang magbahagi. Kaya bigay siya ng bigay. Kaya tayo na nagiging anak, we always expect na kapag andyan si nanay, meron tayong makukuha mula sa kanya. Ulam, damit, minsan ay pera. Lalo na yung mga apo, binibigyan ng nanay at tuwang-tuwa ang nanay kapag meron siyang maibigay sa mga apo. Ganon din yung nanay ko. Binibigyan din namin kasi ang kanyang kaligayahan lang talaga ay makapagbigay ng kahit ilang kusing sa mga apo. It's a form of habit na naging kalikasan na ng isang nanay sapagkat yon ang kaniyang buhay magmula pa man nung siya'y nagsilang. Kaya po, ganon din ang ating mahal na Birhen. Sa kaniyang pagiging ina at dito sa ating Ebanghelyo, inihabilin siya ng ating Panginoon bilang ina ng kanyang alagad, si San Juan Evangelista. At inihabilin din ng ating Panginoon ang kanyang alagad, si San Juan Evangelista, bilang anak ng kaniyang ina. Woman, behold your son. Son, behold your mother. At kahit hindi pa man ito nangyari, ang mahal na Birhen ay talagang mapagbigay na. At tinitingnan niya kung ano ang kaniyang maipahagi sa mga taong nangangailangan. Isa na lang sa halimbawa ay nasa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan ang mahal na Birhen napansin niya na wala ng alak ang kasalan. Dahil kusang mapagbigay at hindi naman siya makapagbigay ng alak, lumapit siya sa kanyang anak. Sapagkat alam niya na sa pamamagitan niya, merong magawa ang kanyang anak para sa mga ikinakasal. At kahit parang itinakwil siya ng ating Panginoon in the sense na sinabihan siya, ano yan sa akin, ginang? Hindi pa dumating ang aking panahon. Ang ating mahal na ina ay nag-persevere at lumapit doon sa mga lingkod ng sabing, gawin nyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Sapagkat alam niya na hindi matitiis ng ating Panginoon ang pangangailangan ng kasalang iyon. At hanggang sa ngayon, ang mahal na Birhen ay namamagitan pa rin sa atin. Hanggang sa ngayon, kung anuman ang maibibigay ng mahal na Birhen para sa atin, kanyang ibibigay.
sapagkat kaligayahan niya ang magbahagi ng kanyang sarili. Kaya lang, hindi lahat ng ating hinihiling mula sa Kanya ay talagang nakatutulong sa atin. Okay na yung humingi tayo ng maraming mga material na bagay sapagkat kinakailangan naman natin. At mind you, ang mahal na birin, hindi man nagpipili kung material ba o spiritual ang ating hinihiling sa Kanya. In the first miracle at Cana, ang hinihiling o nakikita niyang pangangailangan ay alak. Material na bagay. Pero binigay pa rin niya. Namagitan pa rin siya upang maibigay ito sa kasalang yun. Ano na kaya yung mas mahalaga talaga, yung mga spiritual na bagay? Sa aparisyon ng Medalya Milagrosa, ang mahal na birhen, nakita ni Saint Catherine Labouré, yung imahen ng Medalya Milagrosa, merong mga sinag na lumalabas sa kanyang mga singsing. Pero napansin ni Santa Catalina na merong mga singsing na walang sinag na lumalabas. Kaya tinanong niya ang mahal na birhen, bakit po merong mga singsing na lumalabas ang sinag, meron namang wala? At sabi ng mahal na birhen, ito yung mga biyaya na hindi natin hinihiling mula sa Kanya. Handa siyang magbigay, kaya lang hindi natin hinihiling mula sa Kanya. Kaya kung hihiling man tayo, okay yung hiling tayo sa mga material na bagay. Mabuting kalusugan, tagumpay sa ating mga hangarin. Yung iba dyan, mga kabataan, humihiling ng jowa, na mabuti at maganda at mabait. Hilingin na natin lahat. Pero wag nating kalimutan ang mga mas mahalagang bagay. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Yung kaligtasan ng mga taong mahal natin sa buhay. At yun na nga, kung tayo ay nagro-rosaryo bawat araw, hihilingin natin anuman ang mula sa mahal na birhen at Kanyang igagawad sa Kanyang pamamagitan. At ito na nga, isa sa mga bagay na handa niyang ibigay na hindi man natin pinapahalagahan ay ang eskapularyo. Bakit sinasabi kung hindi natin pinapahalagahan? Humihiling tayong, di ko alam kung dito sa parokya, meron kayong dinidistribute na eskapularyo, pero doon sa monasteryo ng Bundok Carmelo, Mount Carmel, doon sa Giginto, yun, nagbabahagi ng mga eskapularyong maliliit. Pero kahit ito ay natanggap natin, isinusuot natin ilang araw, pero hindi na rin natin, binabaliwala natin dumaan ang maraming araw. Kakalimutan kung saan na ilagay, o di kaya ay parang makatinat, hindi na nalalabhan, kaya pinagsisintabi na lang natin. Merong mga deboto na may suot na yung mas malaking eskapularyo, pero sinusuot lang ninyo kapag may piyesta, kapag nagsisimba. Ayan, may ginagawa niyong costume, no? Ginagawa niyong parang bahagi ng inyong costume. Pero hindi po yan bahagi ng costume. Yan ay gawad, kaloob ng mahal na birhen, simbolo ng ating pagkatalaga sa Kanya. A symbol of our dedication to her. Na tayo'y sa Kanya. Na tayo'y sa Diyos, sa ating Panginoon. At ang ating mga puso at pag-iisip ay sa Diyos. Kaya ang ating galaw, ugali, pananalita, pag-iisip ay sa Diyos. At naway, hilingin natin ito, ating matanggap, bigyan natin ng halaga at isusuot hanggang sa kamatayan.
Huwag nating ipagsintabi. Of course, yan ay napapatid dahil tela lang naman, lubid, napapatid. O sige na lang, siguro'y pupunta na naman tayo sa monasteryo sa susunod na taon at hihiling uli. Tanda ng ating pagkatalaga sa Kanya. Tanda ng dumadaloy na biyaya mula sa Kanya upang ating matamo at makamtan ang mga biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Lahat ng nanay ay merong hangarin na magbahagi sa kanyang mga anak. Ganon din ang ating mahal na Birhen. Magbahagi ng hindi man lang mga bagay na material. Higit sa lahat, ang espiritual na mga biyaya na nagmumula sa ating Panginoon.